Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Wag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat umahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. At sa pagpapatuloy po natin ng ating pakikinig at pagninilay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kahapon, lumapit ang mga alagad kay Jesus at hiniling na sila ay turuan kung paano siya magdasal. At itinuro ni Jesus na bahagi ng kanyang itinuro ay, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Hindi sinabi ni Jesus, bigyan mo kami ng aming makakain sa isang linggo, o kaya sa isang buwan, o kaya sa isang taon, sa buong isang taon. Bakit araw-araw? Kaya ngayon, sa ating Ebanghelyo, ito yung sinasabi at pinapaliwanag naman niya na dapat nga tayong magdasal araw-araw. At hindi lang basta magdadasal, kung paanong sinabi ni San Pablo, yung kanyang paalala sa mga taga-Galasya, hindi tayo nagdadasal base lamang sa itinuro sa atin, kundi nagdarasal tayo dahil sa pananampalataya. Humingi tayo dahil sa pananampalataya. Dahil kung manggagaling sa pananampalataya, maiintindihan natin kahit papano na hindi agad-agad ibibigay sa atin yung ating ipinagdarasal. At ang hinihiling sa atin, araw-araw tayong magdasal. Kulitin natin ang Diyos, kausapin natin lagi ang Diyos. Sa na-realize ko, kung kada linggo, 7 araw bago mo ulit kausapin ng Diyos. Kung kada buwan, pag nakuha mo yung kahilingan mo, sa susunod na buwan mo na ulit lalapitan. Di ba sa mga magulang na narito, di ba mas gusto ninyo araw-araw kinakausap kayo ng mga anak ninyo? Pag hindi naman, kung may hihingiin lang, dun lang lalapit, dun lang maglalambing, kung may kailangan lang. O di ba, parang mas malungkot naman na, kung may kailangan lang, saka ka maaalala. Kaya dito, inihiling sa atin kung paano magdasal si Jesus, araw-araw, buong buhay niya, araw-araw,
iniisip niya ang Diyos. Kinakausap niya ang kanyang Ama. Bahagi, alam niyo, kung maalala niyo po no, sa kwento natin sa kapag mahal na araw, Good Friday, di ba nagdasal din siya, kung pwede, wag na itong mangyari. Pero nangyari. Kailangan niyang pagdaanan. Hindi pa man natin lubusang naintindihan, bakit hindi ibinibigay ng Diyos? Bakit ayaw ibigay sa akin ng Diyos? Dahil alam ng Diyos kung ano ang makakabuti, kung ano ang makakasama sa atin. Yun nga lang, hindi tayo makapaghintay. Kaya nagdidesisyon tayo, inuunahan natin ng Diyos. Kapag may gusto tayo, hindi na tayo nagdarasal, basta't kukunin natin ito. Nangako naman si Jesus, di ba? Kung magdarasal tayo, sabi nga niya, kumatok ka, pagbubuksan ka. Humanap ka, makakasumpong ka. Hindi lang, Lord, bigyan mo ako ngayon. Ito na, babagsak. Hindi. Kailangan mo ulit patuloy na pagnilayan at kumilos ka rin. Hindi pwedeng dasal ka lang ng dasal, tapos wala ka namang pagkilos. Nawa, sa itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging sa atin kung paano tayo dapat mag-persevere, maging persistent sa atin pong pananampalataya na idinadaan natin at nakikita sa atin pong mga kahilingan sa Diyos. Amen?